para sa episode na to, samahan nyo ulit akong mag-trip shopping. So, let's go! Dito sa isang shop may nakita akong vintage bootleg na Nike ACG jacket to. Habang pumipili ako dito, merong bumati sa atin na viewer. A mind is like a parachute. It doesn't work if it's not open. Mismo, di ba? Sarap ng sabaw. Dito sa mga polo shirt, merong Balenciaga. Ayan o. So, may nag-approach sa atin na viewer sa channel. Meron din dito nung Nike na collab with Stussy. Ano nga ulit name mo? Frank. So, meron ka bang gustong i-shoutout? Shoutout kay Boss Mike. Ako rin yung sinoutout mo ah. Yo! Good day sa inyong lahat. So para sa episode na to, samahan nyo ulit akong mag-trip shopping. So let's go! Tapos ang priority ko ngayon na mga makuha is pambenta talaga. Kasi kung napanood nyo yung last episode ko, nung nag-garage sale kami nila Vision Vulture, medyo naubos yung mga items ko eh. Pero at the same time, kumita rin ako doon. Kaya yung funds na meron ako ngayon, gusto ko lang paikutin. So tara, let's go! Tamang foot socks lang ako ngayon kasi mainit ang panahon. Para mas komportable ako makagalaw, di ba? Hindi ko pala nabanggit pero magpapaship lang ako saglit. So let's go! Stussy na crew neck. Okay, ready na for delivery tong item natin. Let's go. Busy oh. Boss. Storbo eh, no? Ano meron ka dyan? Ano meron ka dyan? Sige, tingin ako. Para sa unang item na ipapakita ko for this episode. So ito, Nike na bootleg track pants. Then gusto ko lang siyang i-showcase kasi nagandahan lang ako sa mga details niya na to. So una, itong embroidered swoosh logo. Okay, diba? Tapos meron siyang another details na embroidered branding. Ito. Diba? Then okay sana to eh, mga pang archive pieces. Kaso nung chinek ko, meron siyang damage dito sa isang side ng laylayan. So sayang. Okay sana eh, diba? Tignan nyo, meron ditong another Nike pants. Tapos ganito yung tag nyo. Then yung design nya, ito lang. So kukunin ko to. Meron din ditong vintage na bootleg Adidas oh. Tapos ganito yung tag nya. Focus lang natin. Ayan. Then hindi ko lang maiwasang hindi ma-appreciate yung mga ganitong piece. Kasi although kahit off lang sila, pero tignan nyo yung details nila. Quality pa rin, and at the same time yung mga materials na ginamit maganda rin. Tapos may mga ganito pa silang branding. Ultimo sa puller, di ba? So okay din. Meron na namang another bootleg dito. Nike ulit. So, dito sa isang shop may nakita akong vintage bootleg na Nike ACG jacket to. Tapos ganito yung itsura nyo kapag buo. Meron siyang adjustable strings dito sa laylayan. Tapos embroidered logo dito sa chest. Ayan o. Tapos sa likod niya may nakita akong magandang detail. Ayan o, sa bandang batok. May ganyan pa, di ba? Okay din eh, no?
ang ganda ng mga kulay ng design ng piece na to. O, di ba? Baby pink, tinernohan nila ng charcoal gray. Okay no? Akala ko babe na. Ito, babe pala. Habang pumipili ako dito, merong bumati sa atin na viewer. Boss, Mike pala. Ano pangalan mo? Mac na lang. Si Boss Mac. Boss Mac, meron ka bang gustong i-shoutout dyan? Ano yung carousel account ko? Outro Vintage. Parehas pala kami ng backpack ni Boss Mac. So, tignan nyo naman yung piece na meron siya. Ito yung colorway na reflective yung logo eh. Ayan o, diba? Carhartt whip. Tapos, ayan, habang bumipili si Bossing, pakita ko lang din sa inyo. Ganda rin ng pair na gamit nyo. Angas. So, parang ayan atay 992. Hindi ko lang sure. Kasi may nakuha rin kami niyan ni Vision Vulture dun sa inyo. May nakita ko yung kulay green ata. Kulay green. Yung collab kay J-Jound. Ayun. Angas. Yo, meron akong nakuwang Nike ACG piece dito sa shop na to. So, kagaya ng mga usual thrifting episode natin. So, check nyo na lang kung ano yung mga nakuha and makukuha ko pa lang sa end ng episode natin na to. So, ngayon, lipat na ako sa ibang shop. So, let's go! Yes, kuya. Boss Jack, angas ang buhok mo ah. Pang summer na pang summer yan ah. Dito sa isang rack ni Boss Jack. So ito yung mga nakita kong mabisa. So ito, bootleg na RL shirt. Tapos ganito yung tag nyo. Puro bootleg eh no. Tapos ito, Vans na merong back hit. Ayan o. Ganda ng kulay ng shirt eh no. Ayan, tapos another Vans. Ganda rin ng kulay ng shirt. Parang fading na, pero ganyan talaga yung kulay niyan. Tapos ito, may nakalagay siya na Rosewood Collection. Pero kung makikita nyo yung isa sa letter O nung text, so logo ng The Hundreds. So most likely siguro collab to, diba? Tapos ganito yung likod nyo. Tapos ito, another Vans na t-shirt. Check natin kung may back hit. Ito wala. Tapos meron din ditong O'Neill. Ayan o, may tag pa to. Brand new pa. Tapos ang ganda ng design, di ba? Ayan o. Pogi. Tignan nyo rin tong isang piece na nakita ko dito. So ang ganda lang ng design niya. Then ito yung text o. A mind is like a parachute. It doesn't work if it's not open. Mismo, di ba? So tingin pa tayo ng iba dito. Meron din ditong UH na piece, ayan o, University of Hawaii. So pinakita ko lang to kasi naalala ko sa ganitong linya si Wang Bu, isa sa mga OG ng vintage hat dito sa atin. Tapos merong time na kinolekta niya yung mga ganitong hats eh. Ayan, so check natin kung meron pa tong back hit. Wala na. Tignan nyo tong item na to. So ganito yung design niya sa harap, powered by Honda. Tapos ganito yung tags nyo, ang kulit. So meron na siyang tag ng Honda. Ayan. Tapos meron pa siyang tag ng AAA. Ah, di ba? Tapos ang pinakamaganda sa kanya, tignan nyo yung back hit. Ayan o. Angas eh no. Magpapaalam na tayo sa Boss Jack natin. So Boss Jack, meron tayong nakuha sa kanya dito sa shop sa tabi nila Boss Jack. So ito yung isa sa nakita kong mabisa oh. So eco na shirt, tapos kapag malapitan ganito yung design nyo. Tapos yung sunod naman sa kanya, ito Hop. So ito yung mga naunang streetwear brands, di ba? Mga OG. Dito sa loob meron namang Palas oh. So bootleg nga lang siya na jogger pants, tapos ganito yung tag nyo. Tapos may ganito siyang detail sa bandang laylayan oh. Print ng branding. Ayan oh. Diba? So check pa tayo ng iba dito. Ang kulit na itong piece na to. Ayan. So ganyan yung design niya. Then sakto lang para sa akin kasi as of now, habang ginagawa ko tong episode na to, ang date is 4/20. Yo! Update lang, as of now
Nakaka-7 items na ako. Then ang naiisip kong gawin na next ngayon is sumanap muna ng food tripan kasi lunch time na and dinatnan na rin ako ng gutom. So samahan nyo pa rin ako, tapos after kong kumain balik tayo sa hunting. So let's go! Nakatayog na nga eh. Bibili na lang, papayaran na. Ito na ang ating magiging food trip. So tapa na umuusok pa. Ayan o. Tapos mainit na sabaw. Ayan. So kain tayo. Sarap ng sabaw. Ang sarap din ng tapa nila. Mainit na, malambot pa. Since tapos na ako kumain, so balik na tayo sa paghahanap ng items. Medyo magpapahangin and magpapahinga lang ako saglit. So tara, let's go! Dito sa next shop, ito yung una kong nakitang mabisa oh. So loafers na most likely pambabae. Then check nyo yung details. So ito yung brand niya, Haruta. Then nung nakita ko kanina, so made in Japan siya. Ayan o. So ang ganda no. Ayan o. Tapos parang bago pa. Tapos sa section naman ng mga panglalaki, so tignan nyo to, nakita ko Kin. Tapos gusto ko lang siyang i-share kasi first time lang ako nakakita ng ganitong silhouette oh. Okay din no? Halatang halata na pang outdoor yung bagsakan niya. Tapos ito naman Nike. So familiar ako sa pair na to pero nakalimutan ko lang yung tawag sa model niya. Then nagandahan lang ako kasi tignan nyo, olive green yung material niya, diba? Pogi no? Dito sa mga jacket tignan nyo. So imbes Adidas, yung pangalan netong piece na to, Abudisi. Loko no? Tapos meron ding mga stripe details oh. Meron din ditong Montbell oh. So windbreaker siya, tapos ganito yung design niya sa harap oh. Ayan. So maliit. Dito sa mga polo shirt merong Balenciaga oh. Ayan oh. Tapos bale dalawa sila. Ito naman yung isa. Pero di ko trip yung mga kulay nila sayang. Yo! Nakakatawa lang habang pumipili ako dito. So may nag-approach sa atin na viewer sa channel. Tapos, bossing, ano pangalan nyo? Sa YouTube, naglupa din ako Prof TV. Okay. Binigyan nga ako ng sticker ni bossing. Ayan o. Meron din ditong J1 o. Tapos shadows pa yung colorway. So trip na trip ko to. Then share ko lang. Nagkaroon na ako ng ganito dati. Pero yung 2013 na release. So ito kasi 2018 to kaya yung leather niya, ayan, tumbled. Then ito, okay sana, pasok sa size ko, kaso kung mapapansin nyo, overly used na siya, di ba? Meron din dito nung Nike na collab with Stussy. Tapos kung mapapansin nyo, yung isang pair, parang nagkaroon ng discoloration yung isang area niya. Ayan ang ganda rin ng pair na to. So Vans. Tapos tignan nyo naman yung condition, halos bago pa no? Yo, palakad sana ako. Ano name mo, bossing? Okay, salamat. So pabox mo yung ano yan? Oo, yung nakaraang araw. Ano nga ulit name mo? Frank. So meron ka bang gustong i-shoutout? Shoutout kay Boss Mike. Ako rin yung sinoutout mo So dapat mag-outro na ako kasi pauwi na ako kasi may parcel na dadating sa bahay, then walang magre-receive, kaya uuwi na ako. Tapos lahat ng mga napakita ko kasing items yun na yung mabibisa Then nung magsasalita pa lang ako, may tumawag sa akin, ito si boss. So nakakatawa lang, di ba? Another viewer natin. Okay, uwi na tayo. Let's go! Yo, so ito, nakauwi na ako. Then gaya nga ng ilang beses ko nabanggit kanina,
So syempre ipapakita ko na dito sa outro kung ano yung mga items na nakuha ko for this episode, di ba? Tapos hindi ko na rin papatagalin kasi actually ngayon around 12 na eh. So pinilit ko lang talaga yung sarili ko na magawa na tong outro kasi alam nyo naman, di ba, kapag umaga sobrang init, kaya ayoko na tong ipagpabukas. So start na tayo, isa-isayin natin yung mga nakuha kong items. Let's go! So para sa unang item, so buklatin ko lang siya. So nakita nyo naman na to kanina. So ito siya, pakita ko lang muna pala yung tag. Ayan, yung Nike na jogger pants. Tapos ganito siya kapag buo. Ayan. Tapos yung kulay niya sa personal or kapag malapitan, so para siyang black pero parang gitna rin ng navy. Tapos ayan, meron lang siyang design na Nike dito sa gilid na parang glow in the dark siguro to kasi yung bagsak ng kulay niya eh, oh. Tapos ito naman gagawin ko pala siyang pambenta, then nakuha ko siya below 1H. So susubukan ko lang na magpaikot ng pera kahit na hindi ganun kalaki yung kitain, pero ang mahalaga moving, di ba? Nakakatuwa nga rin eh kasi nakailang pieces ako na nakuha for this video na puro pambenta. Tapos di ba nga nabanggit ko sa intro, ayun naman talaga yung main, kumbaga priority ko, yung mga pambenta. So going back lang dito, so wala siyang kahit anong issues. So ito yung unang item natin, Nike na jogger pants or parang track pants. Tapos para naman sa pangalawang item, so nakita nyo na rin to kanina. So kinuha ko rin itong, uy, parang naiiya pa yung tag nya. Ito yung Adidas vintage. Tapos once binuklat siya, ganito yung details niya. Pansin nyo ba, halata na baggy siya. Then kung meron man akong mga hindi na review ng maayos sa kanya kanina, so check nyo, meron lang siyang mga ganitong details. So, parang mga orange na stitching. Hindi ko alam kung ano yung meaning nito, pero yun, pinakita ko lang. Tapos ang ganda lang nito kasi ayan, 'di ba, meron nga siyang pocket dito kagaya sa mga normal track pants or jogger pants. Ayan, kabilaan. Tapos aside diyan, meron pa. Ayan. 'Di ba? So kahit na marami kang gamit, kapag suot mo to, so possible madala mo pa rin kasi meron siyang mga extra pockets, di ba? Tapos ito nga, gandang-ganda lang din talaga ako dito. So meron pa siyang branding ng Adidas sa puller. Medyo hindi lang mapakita kasi parang ayan, natatamaan ng ilaw. Pero basta meron siyang Adidas dyan somewhere. Ayan. Tapos ayan, meron lang siya nung normal na embroidered logo dito sa side na to, di ba? Tapos meron siya nung strings. Ayan, adjustable strings, tapos garterize yung sa waist niya. So ito, nakuha ko rin below 1H. Tapos ang bala ko dito is pambenta rin, although pasok sa akin to, pero mas naisip ko siyang gawing pan-dispose. So ito, yung pangalawang item natin, Adidas na nylon track pants. Tapos para naman sa ating pangatlong item, so bago ko siya buklatin, so ganito muna yung tag niya. Random lang, then hindi ako familiar sa kanya, so may nakalagay lang na text na basic by Exco. So para sa mga makakanood nito na familiar sa brand na to, so share nyo naman yung idea nyo kung ano bang brand to. For example, American brand ba? Pero most likely vintage to. Bakit?
Kasi kapag binuklat siya, tingnan nyo. So, single stitch yung sa neck niya. Tapos single stitch din yung dito sa sleeve. Sana mapakita ko na maayos. Pero ayun yung main reason kung bakit ko siya kinuha eh. Sabi ko ang angas na ito ah. Single stitch all over to ah. Ayan, pati yun sa laylayan. Medyo maliwanag lang eh, kaya hindi mapakita ng maayos. Ayun oh. Di ba? Ayan. Tapos purong puti pa, di ba? Ayan. So sakto kasi summer ngayon eh. So pwedeng gamitin tong pang-alis, di ba? Para presko lang. Tapos wala rin siyang any design sa likod. So ito nakuha ko naman na for 50 pesos only. Tapos bagong-bago pa siya eh, di ba? Kasi mapapansin nyo naman sa tag eh, oh. Walang fading. Tapos wala rin kahit anong issues yung shirt mismo. Wala siyang stains, wala siyang butas. So yan. Tapos meron lang siyang ganitong details pala sa likod ng tag. Ayan. So pinapakita ko lang kasi medyo curious ako sa kanya eh. So gusto ko na if ever meron nang nakakaalam sa piece na to, so sana makapag-share kayo ng info gamit tong mga napapakita kong details, 'di ba? Tapos ito pala, gagawin ko tong PSG. So okay ba? So ito, yung pangatlong item natin, vintage shirt. Hindi lang ako sure kung from what year, di ba? Tapos para naman sa ating pang-apat na item, so pakita ko na lang din muna yung tag niya kasi ito yung main reason kung bakit kinuha ko siya eh, dahil lang sa tag. So ayan, meron lang siyang tag ng Superman, tapos heart tags yung meron siya. So sa likod niyan meron pa ayan, yung wash tag, di ba? Ayan. Tapos may nakalagay lang siya na kumbaga license by DC Comics. Ayan. Pero to be honest, hindi ako sure kung vintage piece ba tong nakuha ko. Pero ganito siya kapag binuklat to. Ayan. So ang naisip ko dito, pambenta rin. Pero wala pa akong idea kung magkano. Then if ever na hindi ko pa siya ma-out, siguro gagamitin ko muna siya pang papawis or pang daily kasi medyo pasok din yung size niya sa akin eh. Ayan. Hindi malaki pero hindi rin maliit. Ganun yung magiging bagsak niya sa akin. Tapos pagdating sa design niya, so isa rin sa reasons kung bakit kinuha ko to kasi nagandahan ako dun sa print niya. So check nyo. Laser print yung ginamit eh. So ito yung mga klase ng print na kapag matagal mo nang ginamit, maganda yung magiging pagkakrak niya. So yan. Tapos diba ang angas lang. Ayan. Diba? Superman yan eh. Maangas talaga yan. Oh, diba? Then ito pala. So kaya hindi ako sure kung vintage ba to kasi ayan, naka double siya dito. Then pati sa laylayan, although hindi lang naman yun yung basis para masabing vintage piece ang isang shirt, di ba? Tapos sa likod, ayan, wala na siyang any back hit. Ayan. Tapos nakuha ko pala to for 50 pesos lang din. Tapos naisip ko siyang i-out, pero yun nga, if ever na hindi ko pa mapagdesisyonan kung magkano yung presyo, so gamitin ko na muna siya. So ito, yung pang-apat na item natin, Superman t-shirt. Tapos para naman sa ating fifth item, so pakita ko lang din muna yung tag niya. Ayan, so kinuha ko yung Eco Unlimited kanina. Then since nakita nyo naman yung design neto, so buklatin ko na rin, di ba? Ayan, ganyan siya. Okay ba? So ito, gagamitin ko to as PSG. Tapos yung likod nito, ayan, wala na siyang any back hit. Then ang ganda lang ng details ng design nito sa harap kasi nakalimutan ko lang kung ano yung tawag sa ganitong kumbaga tahi eh. Pero ayan, yung ganyan siya. Nakatahi yung parang lining niya, tapos yung sa gitna, ayan o, ganyan siya. Eco
Unlimited. Di ba? So nakakatuwa nga kasi 'di ba meron akong nakuhang vintage shirt kanina, yung kulay puti. Tapos ito naman Y2K. Tapos mamaya meron din akong mapapakitang mga pieces na modern naman. So yung range ng mga items na nakuha ko ngayon, merong vintage, merong Y2K, tapos merong modern. So nakakatuwa, 'di ba? Tapos going back lang dito sa item, wala naman akong ibang madidiscuss sa kanya kasi as is lang siya. Then isa pala, pahabol lang, naalala ko lang, meron lang din siyang tag sa loob. Ayan, ganyan. Yung logo ng Eco brand. Diba? Ayan. So ito, yung ating pang fifth item, Eco Unlimited na shirt, pang Y2K, diba? Tapos para naman sa ating sixth item, so nakita nyo na rin kanina to, kaya bubuklatin ko na rin. So ito, kinuha ko yung Honda. Tapos pinaka nagagandahan ako sa details nito. Ito sa pocket niya. Tignan nyo naman. Parang chrome no? Kapag kasama layuan no? Lalo kapag parang natatamaan ng shadow. No? Diba? Pogi na ito. Gagawin ko nga tong PSG. Tapos yan, pakita ko lang ulit yung makulit niyang tags. Ayan, meron ng Honda. Tapos sa likod na itong Honda na to, may nakalagay na license merge. Ayan. Tapos meron pang AAA, 'di ba? Then kanina nga pinakita ko to kay Boss Chick 'di ba, doon ko to nakuha. So dalawa kaming nag-agree na most likely talagang AAA tong merch na ginamit. Tapos syempre pinrintan na lang ng powered by Honda, pati yung design sa likod. Tapos tsaka inabol na itahitong tag nila, di ba? So ayan. Tapos isa pa pala, gandang-ganda ako sa kumbaga size neto. Ayan, medyo magiging baggy sa akin to. Tapos medyo fading na siya. So excited na akong i-rock to, sa totoo lang. Kaya yun, yung reason din pala kaya ginawa ko na to agad tong outro, para mapalaundry ko na agad tong mga to, tapos magamit ko na, di ba? Tapos if ever magpapapitik ako, di ba, para mapakita ko kung paano ko popormahan tong mga pieces na to. So ito yung ating pang 6 item Honda na license merch or license t-shirt. Tapos para naman sa ating next piece, so ito, pakita ko na yung tag sa inyo. Ayan, may nakuha tayong Nike ACG, then ito yung sinabi ko kanina na modern. So ayan, tapos once binuklat siya, ganito yung itsura niya. Diba? Ayan, tapos meron lang siyang design sa harap na ayan hike Nike. Tapos meron siyang back hit, yung parang trollman. Ayan. So natutuwa ako sa piece na to kasi una, size ko siya. Tapos pangalawa, actually meron na akong ganitong piece pero iba lang yung kulay. Yung kulay na meron ako, yung parang baby pink. So ngayon, dalawa na sila, 'di ba? Ayan. Tapos ito pala, gagamitin ko rin siya. So PSG ko siya. Tapos na-excite na rin akong gamitin to kasi gusto ko siyang i-break in sa bundok. So yan, or for example sa nature trip, outdoor trip na kasama yung mga kakro ko. So yan. Tapos bukod kasi dito, meron akong ibang mga ACG pieces na dumating lately or nakuha recently na gusto ko silang pagsabay-sabayin gamitin para ma-review ko ulit sila, 'di ba? Tapos going back lang dito, so kung mapapansin nyo, tingnan nyo naman, parang hindi nagamit, halata sa tag, diba? Ano? Tapos walang kabasag-basag. Yung print, tingnan sa likod, wala. Ayan. So ito, mas mataas ko siyang nakuha compared dun sa iba. Nakuha ko to for 135. Okay ba? So ito, ating nawala na ako sa bilang, pero ito Nike ACG na t-shirt. Okay,
Tapos para naman sa ating second to the last item, so ito hindi na siya t-shirt, hindi na rin siya baga pants or shorts. So pakita ko na. Charan! So sapatos, di ba? Ayan, then anong pair? So Kin na Jasper. Ayan. Tapos lapag ko na lang siguro tong isa. So ito na lang yung discuss or review natin. So nagagandahan lang ako unang-una sa kulay nito. So tignan nyo naman, di ba? Ayan o. So orange, tapos meron siyang details ng ano yung ganyang klase ng pagka-asul. So para siyang New York Knicks, 'di ba? Ganun yung colorway niya. Tapos litaw na litaw pa. Tingnan niyo naman, meron siyang mga lining ng yellow. So grabe yung mga kulay na pinagalo-halo, pero alam niyo 'yun, nag-blend in sila ng suabe para sa akin. Tapos ito, gagawin ko pala siyang pambenta. Obvious naman, 'di ba? Kasi medyo maliit yung size nito, tingnan niyo. Ayan. Then when it comes sa condition nito, kung mapapansin niyo, ano, halos bago pa talaga 'to. Kitang-kita pa yung details niya nung non-marking. Tapos walang kadumi-dumi ilalim diba? So yan. Tapos ang ganda pa ng condition nung suede niya. Ayan. Tapos chinek ko rin kanina bago kunin kung meron na ba siyang mga sole sep. Wala pa naman, good thing. Tapos tinignan ko rin maigi, baka putol na yung laces niya, pero hindi. Tapos functioning naman lahat ng maayos. Ayan. Kin, Jasper. Tapos kanina nung sinasanitize ko na yung mga items, so napansin ko lang, nagandaan lang din ako sa detail niya na to. Tingnan nyo. So reflective tong part niya na to, kaya parang may mga gray. Ayan. Diba? So small detail lang, pero para sa akin napakalakas ng dating. Bakit? Kasi itong Kin, outdoor brand sila So ayan. So mahalaga yung mga ganitong detalye. For example, nasa trail ka, nasa bundok ka, tapos medyo madilim na. So if ever, isa to sa mga, kumbaga, maganda yung function sa mga ganong scenario, di ba? So yan. So ito yung ating second to the last item. Pabol lang pala, ang kulit meron pa siyang ganyan parang yung hazard icon. Di ba? Tapos ulitin ko lang. So ito yung ating second to the last item. So Kin na Jasper pair. Tapos para naman sa ating last item, ayan, medyo makapal nakita nyo tuloy agad. So di ko na papatagalin, buklatin ko na siya. Tingnan nyo to. Ayan, so Nike ACG na fleece jacket. Tapos ganito yung tag niya Ayan Okay ba? Tapos ito, unahan ko na, gagawin ko tong PSG. Ayan. Siguro kung maiisipang gawin pambenta, medyo matagal pa. Ayan. Tapos gandang-ganda ako dito kasi so half zip siya. Ayan yun naman. Diba? Tapos ang issue niya lang, so far sa lahat ng nakita ko, ito lang, parang yung tag niya medyo cut, pero no big deal, di ba? Kasi wala given yung mga ganyan Tapos chinek ko yung mga salaylayan nito, pati yung sa mga sleeve. Tingnan nyo naman, sariwa, di ba? Tapos meron lang siyang pockets magkabilaan na working naman parehas. So asan ba yung sa kabila? Wait lang na-inspect ko na to kanina Then natuwa lang ako kasi ewan ko, para sa mga nakakita na, 'di ba, meron akong
isa pang fleece jacket na Nike ACG, yung olive green, tapos half zip din yun. Tapos ang gagandahan, parehas sila ng dimes. So dalawa na ngayon yung fleece jacket ko, di ba? Tapos ano, tignan nyo naman yung kulay niya, para siyang maputlang asul, tapos yung likod niya ganyan, no? So nagagandahan lang ako sa mga fleece jacket kasi ayan, so parang dalawang item yung meron ka kapag may ganito ka eh. Bakit? Kasi pwede mo silang gamitin ng nakasagad ng ganyan, di ba? Or kung di mo trip na parang nasasakal ka, hindi ka komportable sa bandang liig, pwede mo ring ibaba, di ba? Tapos itutupi mo lang, ayun, yung kagaya nga kanina. Ayan, so para ka na ring merong dalawang item. Tapos subok ano kasi yung Nike ACG fleece jacket eh. Nagamit ko na yun nung nagsambales kami. Tapos napakalamig nun, pero nung gamit ko siya, bagay hindi tumatagos. Tapos kung mapapansin nyo, same thing din dito kasi yung material niya parang wool. Ayan o. So yan. So ito yung ating last item, Nike ACG na fleece jacket, up zip. Since napakita ko na lahat ng items na nakuha ko for this episode, so syempre kailangan ko na ulit i-end ang ating video dito. Pero bago ko yun gawin, so gusto ko lang munang mag-wish na sana mas marami pa yung mga items na makuha ni Boss Mac, ni Boss Frank, and ni Bossing kanina. So yung meron ding sariling channel, 'di ba? Medyo nawala lang sa isip ko ngayon yung pangalan niya. Pero ayun, so sana mas marami pa yung mga pieces na makuha nyo and magkasabay-sabay pa tayo if ever sa mga next kong episode. Wala, natuwa lang ako kasi syempre in-approach nila ako eh, 'di ba? Tapos malaking bagay sa akin yung mga ganong moments kasi at least baga alam ko na merong mga nakakanood and nakaka-appreciate na itong mga ginagawa kong trip. Tapos isa pa, so if ever comment kayo kung ano sa tingin nyo yung pinakamagandang item na nakuha ko for this episode. So para kasi sa akin ang bet ko is yung Honda. Sa totoo lang medyo iba yung dating niya sa akin. Pero lahat naman ng mga magiging PSG ko, baga lahat naman sila matitindi. Medyo ano lang ako, bias lang ako dun sa Honda kasi baga first time ko magkaroon ng ganun. Tapos yun nga, ang ganda talaga ng design niya para sa akin, ng pagka-paint niya, pati size niya. Tapos thank you rin pala para sa lahat ng umabot sa part ng episode na to. Tapos hindi ko napapatagalin kasi yun nga, medyo late na. So see you na lang sa mga next kong upload. Tapos ingat kayong lahat. Let's go!